Rectification or refer tayo sa area na to mga bro. Alright. Alright, good morning mga bro. Rectification or refer tayo sa area na to mga bro. Alright mga bro, ito isang room na to. Repainting, cleaning, yun, tsaka repainting. Yan mga bro, yan po yung gagawin natin dito sa area na to para magmumukhang bago ito mga bro. Alright, kung makikita nyo naman yan mga bro, ito tatanggalin na natin itong mga yung tawag na floor mat, linoleum. Alright mga bro, tatanggalin na natin yan. So ang gagawin natin dito, pipinturahan po natin ng epoxy itong lugar na to mga bro, itong flooring na to mga bro, para kasi itong linoleum nangangamoy po talaga totally ito. Alright mga bro, kaya tatanggalin natin itong linoleum na to. Kita nyo naman mga bro gaano kadumi yan. Ito yung toilet nila, para may magre-rent na po kasi dito sa itong lugar na to. Alright mga bro, kita nyo halos kompleto naman ito mga bro. So repainting na lang totally siya, tsaka cleaning, tsaka painting ng floor dito mga bro. Yan, wala tayong ibang gagawin dito. Yun lang po talaga yung scope of work natin dito mga bro. Regarding naman sa mga wiring, wala namang naging problema sa wiring dito mga bro. Totally repainting lang, tsaka cleaning. Alright mga bro, yan po yung for today's video natin dito sa room na ito mga bro. Ito yung gagawin natin ngayong araw. Alright, so let's go mga bro. Kailangan matanggal talaga siya. Although pipinturahan naman siya, pero mas mag-aigi talaga, brasan muna. Alright mga bro, ayan po makikita yung mga bro na dilaw-dilaw talaga. Yan. So, ang ginagamit ko dito mga bro, yung powder na sabon, tsaka hinahaluan ko siya ng chlorine para ay sunrox po talaga totally, para matanggal talaga yung mikrobyo talaga, at binababad ko rin talaga ito. Kasi alam mo naman, once na yung mga ganitong paupahan, hindi natin makukontrol yung ugali ng mga borders. May burara, may malinis, di ba? Ganun talaga yan mga bro. Yan, bababad muna natin siya bago natin siya brasan. Alright mga bro, at kung makikita ninyo yan, kailangan talaga natin siya brushing para yung mga dumi na dumidikit matatanggal. Tapos pagkatapos natin brushing, babanlawan natin siya ng ano pa rin, yung may sabon na tubig na may sunrox pa rin siya. Ayan, para sure ball tayong malinis bago natin siya pinturahan. Yan, kita mo naman yan mga bro. Oh, talagang puting-puti siya. Yan. Although ito'y boarding house lang, pero kailangan talaga natin linisin talaga. Alright mga bro, dito sa akin nakatuka itong mga boarding house at mga bro. Yan, kailangan ayusin. Kahit wala pong may-ari na nakabantay, kailangan ayusin natin yung trabaho. Yan, para maganda. Yung iba po nito mga bro, wala na. Diretso pintura na to. Hindi na kailangan lang linis-linisin gano'n. Wala. Walang mangyayari. Paano yung mga maiitim-itim kagaya ng ganito? Yan. Hindi naman to talaga totally na maiwasan mo na hindi to maninilaw, hindi iitim. Nangingitim yan kasi sa alikabok. Ayos mo bro. Yan. Tsaga-tsaga lang. Kud talaga. Tapos yung ating toilet bowl, babaran din po natin ng powder tsaka may sunrox para yung mga mikrobyo tanggal talaga. Babaran natin yan. Pagkatapos na ito, lilinisin ko naman yung flooring. Tatanggalin ko yung linoleum at wawalisin din talaga ng maigi yan. Kasi pipinturahan natin ng epoxy. Yan mga kumbaga pang proseso natin, first process.
dito once na mag repainting tayo. Yan. So, walang amoy. Walang amoy, walang kung anong malansa. Alam mo naman, talaga namang hindi natin masasabi once na nagpapa-boarding house. Baka ini-speak niyo mga bro, hindi ito boarding house ito akin, hindi nangungupahan na din ako dito. Sa akin lang nakatoka. Ako tagalinis. Tagalinis. Pag wala akong ginagawa, pagtapos yung project ko, yan. Sa akin pinapalinis ng may-ari. Ako na rin nagpipintura. Siyempre, sanay tayo sa ganun eh. Yan po yung trabaho. Trabaho ko. Yan. Grabe, nainilaw talaga. Yung mga hindi abot ng brush mga bro, yung mga corner, hindi abot brush. Pinagamitan ko ng Scotch Brite. Oha! O, linis! Linis yan! Linis na linis yan mga bro. Yan. Oha! Babanlawan natin siya ng may powder pa rin, tsaka mayroon siyang sabon. Meron man siyang maitim-itim, at least wala na siyang dumi. Hindi naman totally may iwasan talaga yan. Wala siyang dumi na. Ano na siya, kaya na sa pintura yan mga bro. Titirahin natin ang unang process ng pintura niyan mga bro. Titirahin natin ng flat. Yan, para yung ang purpose kasi ng flat, lahat ng mga itim-itim na yan mga bro, kayang burahin ng flat latex. Pagdating sa mga konkreto mga bro, sa painting ng konkreto, ang pinipintura ho kasi dyan, latex. Yan sa mga ceiling, yan latex yan mga bro. Pero yung yung hardiplex or gypsum board, latex po yung nilalagay dyan mga bro. Yan sa painting. Pero kung plywood, alam na, enamel. Enamel po yan mga bro. So meron din naman sigurong pang water base na pang plywood ngayon. Hindi ko lang alam kung anong name nun mga bro. Hindi kasi po ako nakagamit pa nun. Totoo lang, pagdating kasi sa mga ganitong gaya ng hardiplex, gypsum board, talaga, latex ang ginagamit ko, flat latex, ganoon. Tapos yung mga gloss, latex na gloss, yung mga ginagamit ko mga bro. Yan. So malinis na siya. Tapos ito, bubuhusan natin. Yan. Tudukutin natin, lilinisin natin ang loob. Tapos babatulik natin. Yan mga bro. Puting-puti na naman. Yan. Puting-puti na naman yung inidoro natin. Kahit tayo lalaki naman, kahit ako ay lalaki, dapat tayong mga lalaki na alamin din natin kung paano maglinis sa bahay. Huwag naman natin iasa din sa ating mga misis, gano'n. Huwag naman. Kasi hindi po biro halimbawa kung may alagang bata yung misis mo. Hindi po biro ang mga bro, mag-aalaga ng bata talaga. Sa totoo lang. Okay. Kaya si misis natin, alagaan din po natin. Tutulungan din natin siya sa mga gawain bahay. Gaya ng ganito. Linisin mong banyo. Hindi biro maglinis ng banyo mga bro. Kung alam nyo lang, hindi biro maglinis ng ganito. Kung babae maglilinis nito, siyempre hirap na hirap yun. Kaya kaya naman natin, puro wala naman tayong ginagawa, tayo na maglilinis. Yeah, para naman matuwa naman yung ating mga misis. Mga, napakarami talaga, mga
Yan, o, ginalawan na natin mga bro. So, puti na siya. O ha? Linis. Yan, o. Kaya naman natin mga lalaki ko, mga ganitong linising. Kaya to. Meron lang talagang ibang lalaki siguro tamad talaga. Parang real talk na tayo rito ngayon. Personalan na to. Kaya natin kumagal ito. Bakit iaasa pa natin sa ating misis kung wala naman tayong ginagawa? Saan? Oha. Puro lobot na. Diba mga bro? Diba mga bro? Merong mga ibang lalaki din kasi. Hindi naman lahat. May lalaki naman kasi, puro lang asa, misis, may asawa, ganun, asawa. Although, sabihin natin ng sabihin natin yung ibang salitang trabaho ng misis yan, pero hindi pa rin. Para sa akin lang naman. Pero kung yung paglinis talaga, gusto ko, napakahirap. Totoo lang. Kaya, kawawa naman yung misis natin kung kanya lang tayo, sarigabi sa mga ganito linisin, kaya naman natin. Diba? Aha. Bilang asawa naman, tulungan din natin ang ating misis. Meron naman kasi iba na sabihin natin, meron naman under ka ng misis mo once na maglinis ka ng ganito, yung mga linis yung bahay, under daw. Wala yun. Kwentong barbero yun mga bro. Hindi ako naniniwala sa mga ganong salita mga bro. Yun yung mga baliktad ng isip. Yan mga bro. Hindi naman lahat ng lalaki gano'n. Yan. Yan ang sinasabing linis-linis din pag may time. Gano'n lang yan mga bro. Porkit naglilinis siya sa bahay mo, ginagawa mo yung trabaho ng babae, naglalaba ka, under ka na kaagad nun, Diyos ka! Panis! Ayan mga bro. Linis-linis din pag may time. Yan. Gasino lang mag-brush. Brushing natin ito. Grado ko muna mga bro ha. At lilinisin ko muna yung likod. Yan. Sa mga ganitong linisin mga bro, huwag na nating iasa sa ating misis. Agaya ng ganyan, hindi, agaya po, kasi yun lang yung ako, meron akong ganitong trabaho. Baga repainting, repair works. Pag hindi naman maiwasan talaga na malilinisin talaga. Ano, iasa pa ba natin sa ating asawa pagdating sa linis? Kasi nga, sabihin ng iba, under ka na kasi naglilinis ka. Kalukuhan yan. Huwag naman ganyan mga bro. Walang ganyan sa States mga bro. Tulungan din natin yung ating partner. Yan, tulungan lang. Diba mga bro? Ganun lang ang buhay. Ganyan lang ang buhay mga bro, parang life. Yan. Kailangan natin maglinis mga bro. Oha, di linis na. Kung hihintayin pa natin yung asawa natin na itong mga ganito kasi sa kanila itong trabaho na to. Di magtitiis ka sa dumi. Diba? Kasi hintayin natin, paano kung pagod ang asawa? Diba? Pag inutusan mo, baka ikay kagatin pa noon. Hindi ka mga bro. Ganun lang kasimple mga bro. So sa lahat po nakapanood nitong video na to, ito ay lang, parang kumbaga real talk. Alright mga bro, para sa ating mga kalalakihan, ang masasabi ko lang, huwag naman po natin iasa lahat ang linisin sa bahay sa ating
mga misis, sa ating mga asawa, sa ating asawa. Alright mga bro, hindi porkit naglilinis tayo, hindi porkit naglalaba tayo, ay under na tayo ng ating asawa. Tutulungan din natin sila. Kasi hindi biro na maglinis ng bahay. Alright mga bro, so yun lang yung ating real talk sa ating mga kapwa nating construction worker, kapwa nating lalaki. Alright, so thank you so much sa lahat na nakapanood ng ating video na to. Maraming salamat sa iyo. God bless po. Bye-bye!